Hello mga kabatang Quiapo, ito na po ang recap ng August 30. Sinabihan ni David si Camille na, sige, lumayas ka na. Ano, sa tingin mo pipigilan kita? At sumagot si Camille, napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo, sa nanay mo, sa lola mo, napakayabang mo. Tapos pati ako, tatakutin mo akong palayasin? Sumagit si David, hindi kita tinatakot, seryoso ako. Kung gusto mong lumayas, tutulungan pa kita. Naintindihan mo? At hindi ka dapat nakikialam sa problema ng pamilyang ito. Ako'y bagot na. Kaya ikaw, manahimik ka dyan. Sa bahay naman nila Lena, dumating si Rigor. At sinabi ni Lena na sandali lang. Oh, Rigor, gabing-gabi na. Pasok. Anong ginagawa mo dito? Sumagot si Rigor. Kailangan ko lang ng makakausap. Sa bahay naman nila ng Marites, nag-usap si Santino at si Marites. Nay, pahinga na po kayo. Ako na po maghihintay kay tatay umuwi. Sumagot si Marites, inaantok ka na ba anak? Sumagot naman si Santino, hindi pa naman nay. Sinabi ni Marites, pwede ba tayo mag-usap? Sumagot si Santino, oo naman po. Anak, pasensya ka na ha. Kasi sa daming problema natin. Saka sa dami ng gulo ng pamilya, parang ka na namin nabibigyan ng tamang panahon. Sagot si Santino, hayaan nyo na po yun, Nay. Huwag nyo na pong idagdag sa isipin nyo po yan. Matatapos din naman po ang mga problema natin eh. Tsaka, yung tungkol kay Kuya David, Nay. Huwag nyo na intindihin yun. Ganun naman po talaga si David. Si Kuya David. At sinabi ni Marites na, kaya ako proud na proud sa'yo eh. Kasi biruin mo sa dami ng nangyayari. Pero andyan ka pa rin. Maganda pa rin ang asal mo. Napakabuti mo pa rin. Tumutulong ka pa rin sa pamilya. Hindi nauubos yung pag-iintindi mo. At sumagot si Santino. Siyempre naman po, Nay. Sinusunod ko lang naman po ang mga pangaral niyo, Nay. Pero Nay, aaminin ko. Pakiramdam ko. Lagi may kulang sa akin pagdating kay tatay. Gusto ko naman talaga mag-aral, Nay. Kaso nung nalaman ni tatay na hindi ako nakapag-enroll sumama yung loob niya. Sumagot si Marites, huwag mo nang masyadong intindihin ng tatay mo. Ano bang gusto mong maging anak? Ano bang pangarap mo sa buhay? At sumagot si Santino, Nay, gusto ko po talaga maging isang buksingero. Kaya lang magagalit sa akin si tatay Pero Nay, nagtitraining naman po ako mag-boxing. Di ko naman pababayaan ang pag-aaral ko Sumagot si Marites, anak, aaminin ko parang ako din Parang hindi ako dun komportable sa pangarap mo. Yung pagbo-boxing, di ba delikado yun? Ruin mo, mismong buhay mo ang itataya mo dun. Pero maganda na may pangarap ka ituloy mo yun. Kaya lang, baka meron ka pang ibang gusto. Pag-isipan mo na muna. Yun na lang. Pero maganda na may pangarap ka. Tapos, sigurado ako na kung ano man ang pangarap na napili mo at matutupad yun. Basta, paghirapan mo. Magsumikap ka dun. Ibuhos mo ang lahat. Sigurado ako matutupad yung pangarap mong yun. Pangarap ko lang naman talaga na kumita ng malaking pera para sa inyo. Gusto ko po kasi makaalis na tayo sa Quiapo Gusto ko po na magkaroon tayo ng sariling bahay natin. Yung may kanya-kanya po tayong kwarto, may sariling gate, tahimik, masaya tayo at buo. Napakabuti talaga ng puso mo, no anak? Biruin mo, ang pangarap mo hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya natin. Sa'yo yata ako tumama sa pagpapalaki ng anak. Napakabuti mo, Santino. Huwag yan mawawala sa puso mo Samantala, sa bahay naman ni Lena, nainom si Rigor. At sinabi ni Rigor, salamat Lena. Sumagot si Lena, ano ba nangyari Rigor? Pamilya ko tingin sa akin kontrabida ako. Dahil sa ginawa ko kay Tanggol, di nila naisip na wala nang pupuntahan yung taong yun dahil sa ginagawa niyang mga kalokohan. Sumagot si Lena, naiintindihan kita, Rigor. Mo lang naman mapabuti yung bata, di ba? Ngayon kung sa kulungan matututo si Tanggol, mas mabuti nga na nandun siya. Rigor, wala kang ginagawang mali. Ginagawa mo lang naman ang tungkulin mo bilang tatay. Mabuti kang ama.
Dapat maintindihan yun ng pamilya mo. Sumagot si Rigor. Salamat, Lena. Alam mo, pasensya ka na dahil pumupunta lang ako dito kapag may sama ng loob sa pamilya ko. Inabala pa kita. Sumagot si Lena. Hindi. Alam mo naman na anytime na welcome ka dito sa bahay. Alam ko naman na paminsan-minsan kailangan mo nang makakausap. Nandito lang ako lagi para sa iyo.